Hallelujah. Can we all rise up? Let us worship the Lord. Hallelujah. Come on, praise the Lord. God is good. And all the time. Yung mas malakas, God is good. And all the time. Hallelujah. Sige po, pwede bang pumalakpak ang mga nagpapasalamat at naniniwalang mabuti ang ating Panginoon? Hallelujah. And bago po tayo manalangin at magpuri sa Panginoon, pwede po munang salubungin natin ng matamis na ngiti ang mga katabi natin. Kamayan po natin, akbayan natin, sabihin mo, I am blessed to be with you, kapatid. Ayan. I am blessed to be with you. We are blessed to be here today. Amen po ba? Amen. Sino po dito pinagpala ng Panginoon? Sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Sige po, palakpakan natin ang Panginoon because God is here in our midst today. And bago po tayo umawit sa Panginoon, can we all bow down our heads and let us pray before the Lord. Heavenly Father, O God, Lord, we acknowledge your holiness, Panginoon, in this place, Lord. Your holiness in our lives, Panginoon. Your goodness, your faithfulness, Panginoon. Your grace, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, maraming salamat kasi, Lord, you have gathered us, Panginoon, in your presence today. Lord, para papurihan ka, O God. And Lord, alam ko po, Panginoon, na hindi biro ang naging lingkong ito, Panginoon. Maaaring ang ilan sa amin ay may mga kinaharap, Panginoon, sa buong linggo, O God. But Lord, we thank you for your grace. We thank you for your love, Panginoon. Kasi Lord, we are able to stand, Panginoon, only because of your love, only because of your grace, Panginoon. And Lord, we are able to worship and serve you, Panginoon. Kaya Lord, sa pagpapasalamat namin na yon, allow us to rejoice in your presence, Panginoon, and to be led by the Holy Spirit today, Panginoon, to be led with the authority that you have given us, Panginoon. Na Lord, as we worship and praise you, Panginoon, allow us, Panginoon, to place our confidence in you, Panginoon, and hayaan mo, Panginoon, that everything in this place, Panginoon, will worship you with spirit and in truth, O God. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na maggalak lamang kami, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, at sa kagandahan ng iyong presensya. Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri namin sa umagang ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen. Hallelujah! Come on, let's rejoice and praise our living God. Hallelujah! Come on! Hallelujah! Lahat ng nagagalang, nagpapasalamat sa presensya ng Panginoon. All together we will sing. We will sing. Enter His gates with thanksgiving and praise, with joyful noise, with songs of praise. Let it be known throughout the earth. Praise
praise. He's great. Don't hold back your praise. He's great. Reach out so joy. Come on, one more time. Don't hold back your praise. He's great. Don't hold back your praise. He's great. Don't hold back your praise. Shout so joy. Don't hold back your praise. He's great. Don't hold back your praise. He's great. Shout of joy. Give thanks to the Lord our King. Give thanks to the Lord and sing. Our God is worthy of all praise. Rejoice. Come on, one more time. Give thanks to the Lord our King. Give thanks to the Lord and sing. Our God is worthy of all praise. Rejoice. Come on for the last time. Give thanks to the Lord our King. Give thanks to the Lord and sing. Our God is worthy of all praise. Rejoice. Rejoice. Come on, rejoice. 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 Praise the Lord, oh my soul. Come on, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Woo! Come on, let's continue to praise the Lord. All together we sing. I'll praise in the valley. I'll praise on the mountain. I'll praise when I'm stuck. I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Come on, as long as we're breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to pray. Lahat ng nagpupugay para sa Panginoon. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I feel it. Now praise when I don't. We praise 'cause we know. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord.
nobody greater than you. Our praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you're awesome, defeated the grave. Our praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise! Ang lahat ng nagpupuri sa Diyos. Hallelujah! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Oh, I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Oh, I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Come on, lahat ng may hininga. When we sing and declare, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise, glory, and honor and power for our living God. Hallelujah. Minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sino pong naniniwala na kasama natin ang Panginoon as we worship today? Amen? Sige po. Pwede bang palakpakan natin minsan pa ang ating tapat at dakilang Diyos? And indeed, this is a privilege given by the Lord for us. No, sa bawat paggising natin, na sa bawat paghinga natin, may panibagong buhay tayo at opportunity to worship and praise Him. Nagpapasalamat po ba tayo sa privilege na yon? Amen. Amen and amen. And so, as we continue to dwell in the presence of the Lord, pwede po bang sabay-sabay nating basahin ang kanyang salita? It says here in Psalm 40 verse 7 to 8, Then I said, Look, I have come, as is written about me in the scriptures. I take joy in doing your will, my God, for your instructions are written in my heart. Sige po, sino pong may pinangahawakang salita sa Panginoon? Amen. May mga pinangahawakang pangako mula sa Panginoon. I pray that like David, we put our trust in the Lord. And we continue to declare that, Lord, we take joy in doing your will, Panginoon. We take joy in worshiping you. We take joy, Panginoon, that Lord, even when we are suffering, Panginoon, in victory, Panginoon, in our weaknesses, Lord, we take joy, Panginoon, because we know, God, that the life that we have, Panginoon, is your plan, Panginoon. It is according to your plan, to your will, O God. And Lord, nasa puso namin, Panginoon, ang salita mo. Kaya church, as we sing unto the Lord right now, let's just feel and embrace the presence of the Lord. And acknowledge natin na, Lord, sa'yo po ang aming mga buhay. Sa'yo kami nagpupuri, Panginoon. Hallelujah. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your spirit fall
Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. We fall on us, Lord. I love to worship you. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your spirit fall in power, your love unfolding, gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious bread of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Oh, fall on us, Lord. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, Lord. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Come on, declare. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord.
Sa bawat pagtaas ng kamay, Panginoon, sa bawat hininga, Panginoon, Lord, we will worship you, Panginoon. We will praise you with spirit and truth, oh God. In spirit and in truth, Panginoon. And by your word, by faith, Panginoon. Only through your grace, Panginoon, that we are here right now, standing in your holy ground. Kaya Panginoon Lord, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Patuloy mo sa aming ipakita, O God, kung ano yung very purpose, Panginoon, na nag-aantay sa amin, O God. Lord, even if we cannot see right now, Lord, we believe in your power, Panginoon. We trust in you, Panginoon. We place our confidence in you alone, O God. That, Lord, you are doing something, Panginoon. You are doing a new thing in our midst, O God. And Lord, allow every breath, Panginoon, to rejoice in your name, O God. Hindi lang dito sa simbahan na ito, but Lord, even sa mga kanya-kanya po naming tahanan, O God. Lord, allow us, Panginoon, to declare your goodness, your faithfulness, Panginoon, and your love, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord, continue to have your way in us, O God. Lord, katulad ng lagi naming dalhangin, Panginoon, let your will be done, Panginoon, sa buhay namin. Lord, we love you, Panginoon. And Lord, ikaw lang po ang itinataas namin sa buhay namin, Panginoon, at sa simbang ito. Kaya Lord, sa iyo po kami nagpapasalamat, O God, at sa iyo po namin ibinabalik lahat ng pagpupuri, pagdakila at pagsamba. In Jesus' mighty name, and everybody will say, Amen and Amen. To God be the glory. You may now be seated. God bless everyone. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos na buhay ngayong araw na ito? Sige po, kung para sa Diyos yan, mas malakas yan. Hallelujah. Good morning po. Sige po, pwede po bang batiin po natin ang kaliwat kanan, likod harapan natin ng isang magandang umaga. Wow. Good morning po sa bawat isa sa atin. Ano po, before I start, gusto ko po itanong, baka po may first timer tayo ngayon na imbita, na yaya, ano po, ng mga kaibigan, na po nag-walk-in. Meron po ba? Pwede po bang pakitaas ng kamay kung saka meron po? Meron po? Gusto lang po namin kayo imbitahan na ipanalangin kayo. Baka meron po. Wala po? Okay, okay lang po. And I pray po no, na sa susunod po, may madala po tayo sa simbahan natin na mga kaluluwa pa. Amen po ba doon? Amen. And sino po dito excited na sa salita ng Panginoon? Amen. Ako po talaga excited na rin po ako na ibahagi ang salita ni Lord. Ang good news ng Panginoon. It's a privilege for me to share the word of God today. Kaya naman, bago po ako magsimula, sisimulan ko po ito sa isang tanong. Ito po ang tanong. Ano po ang top 5 na sagot ng mga anak kapag inuutusan sa bahay? Okay lang, saglit lang po ha. Bilis naman po ng sagot. Saglit lang po tayo.
Top 5 po sorry mga youth sa mga youth po dyan, tayo po muna ang taya ngayon. Pasensya na. Okay. Sa tingin nyo po anong top 1? Wait lang po. Tama. Pag inuutusan, wait lang. Wait lang po. Pambihira. Top 1, wait lang po, no? Sa tingin nyo po anong top 2 sagot? Mamaya na po. Galing talaga. Lalo na yung mga nanay talaga dyan. Ala, kabisado nila yan. Ano po? Mamaya na po. Ay, ito, mahirap to, pangatlo. Ano ang pangatlo po? Sa tingin nyo, ano ang pangatlo? Teka lang. Bakit ako? Ano pag inuutusan, nagtatransform? Nagiging panike, no? Ba't ako? Ba't ako? Paniki ka ba? Ba't ako, no? Bakit ako? Ano pa yung pang-apat sa tingin niyo? Ano pa pang-apat? Top 4. Ako na naman? Hindi po Ang top 4 po natin, pagkatapos nito. No, may ginagawa Pagkatapos nito, tsaka susunod. Ano po? Ito, top 5. Sana po, top 5 makuha na po natin. Ano po top 5? Ito na po ang top 5. Gagawin ko na po. Amen ba, youth? Ito tayo sa top 5 tayo, amen? Yun, amen daw. Grabe, Kapag ito po talaga usapan, kabisado yan ng mga nanay. Taas nga po ang mga nanay dito. Doon pa lang sa top 1, nagkaisa sila Top 1 pa lang, wait lang po Nagkaisa sila. At ito po ang top 5. Nasagot ng mga anak kapag inuutusan sila sa bahay. Pasensya na yun, tayo po ang taya Pero sa atin po kayo mga Kristiyano, ano po kaya ang response natin kapag inuutusan tayo ni Lord? At kapag ito ang utos niya sa atin? Deny yourself. Take up your cross and follow me. Ano po kaya response natin? Wait lang, Lord? Mamaya na po, Lord? Bakit ako? Sana po, kapag ito po ang utos ng Panginoon sa atin, wala po tayong top 5 responses. Sana po isa lang. Sana po pag ito ang tinanong ng Panginoon, isa lang po ang sagot. Walang iba kundi, Amen. Say Amen. Mas malakas po, Amen. Amen. Alam niyo po, Amen tayo ng Amen, pero ano ba yung Amen? Alam po ba natin ang meaning ng Amen? Po, ang Amen comes from the root word Aman. Say Aman. Which means to be firm, to support, to confirm, to be faithful, and to trust. Ibig sabihin po, Amen, is our response of faith to the faithfulness of God. Kaya po madalas po tong ginagamit as a sign of agreeing to something for the Lord. O kaya po agreeing in the Word of God. Kaya po, pag ginagamit natin o pag sinasabi natin yung salitang Amen, dapat po may conviction. Kasi every time we say Amen, it means, yes, Lord. I agree, Lord. I support. I trust, Lord. Po. Ibig sabihin po, kaya pag nag-amen tayo, wag po sanang, Amen. Amen. Dapat po, Amen. Amen? Yun, Amen po, At bakit ko po ito sinishare? Dahil ang pag-aaralan natin today is istorya ng isang taong nag-amen sa calling sa kanya ng Panginoon. Ano po, maraming story sa Bible na ganito, pero ang pag-aaralan natin ngayon ay story ni Elisha. Let's read on 1 King, chapter 19, 19 to 21. Can you read it with me? And 1, 2, 3, So oxen in the field, and Elisha was
with the 12th team, Elijah went over to him and threw his cloak across his shoulders and then walked away. Elisha left the oxen standing there, ran after Elijah, and said to him, "First, let me go and kiss my father and mother goodbye, and then I will go with you." Elijah replied, "Go on back, but think about what I have done to you." Verse 21, so Elisha returned to his oxen, slaughtered them. He used the wood from the plow to build a fire to roast their flesh. He passed around the meat to the townspeople, and they all ate. Then he went with Elijah as his assistant. Can I invite everyone to close their eyes and let us pray? Hallelujah, God. Hallelujah, Father. Thank you, Lord, for this day, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ngayon, Panginoon, hipuin mo ang bawat puso ng iyong mga anak. Buksan mo po ito para sa iyong salita, Panginoon. Ngayon, Panginoon, I pray, Lord, na ikaw po ang marinig. Ikaw po ang magsalita sa iyong mga anak, Panginoon. Balik niyo po ako sa iyong likuran, Lord. More of you and less of me, Panginoon. Nawa, katagpuin mo yung mga anak. Nawa, kausapin mo sila, Lord, na maintindihan nila ang mga salitang nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen? Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoong nabuhay. Hallelujah. Before we go on sa ating dito sa story, gusto ko lang pong pakilala, sino ba si Elijah, Brother Mark? Ano po? Si Elijah po, sabi po dito, who is Elijah? He is a prophet of God. Matindi po ito si Elijah. Ang dami pong miracles na nagawa ni Elijah dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, sa pagtulong sa kanya ng Panginoon. And isa sa pinakasikat na ginawa ni Elijah is yung sa story ni Baal, yung pinahiya niya yung Diyos na si Baal at yung 450 prophets ni Baal. Natatandaan niyo po yun, yung breaking of fast. Tinuro po sa atin to ni Pastor Homer, itong kwento na na ito. Pinahiya ni Elijah si Baal at ang kanyang mga propeta. Kaya ano po ang nangyari? Gusto po siyang ipapatay ni Jezebel. At dahil po yun po ang nangyari, ang ginawa po ni Elijah, tumakas po siya. At nung mga oras na yon, siya po ay nadi-discourage. Yung tipong sinabi niya sa Panginoon, Lord, kuhanin mo na lang yung buhay ko. Pero, pinaalala po sa kanya ng Panginoon na hindi pa tapos yung mission niya. At inutos ng Panginoon na i-anoint niya si Elijah para pumalit sa kanya as a prophet. Si Elisha, sino po ba si Elisha? Who is Elisha? Mo po, si Elisha is a faithful worker. Talagang masipag po, Naabutan nga siya ni Elijah na nag-aararo pa eh. Talagang masipag po siya sa mga gawain. Siya po ay young man. Ibig sabihin, bata-bata po si Elisha nung tinawag po siya ng Panginoon. At he came from a well-off family. Nung araw po kasi nila Elisha, nung panahon nila, kapag may 12 team of oxen ka, medyo may kaya ka po nun eh. At ayan po ang background ni Elisha. Alam niyo po mga kapatid, grabe po siya. Grabe si Elisha. Dahil nung tinawag siya ng Panginoon, hindi po siya nagdahilan. Walang dahilan. At ito nga po yung tanong sa ating mga Christian sa ating mga kapatid. Bakit po ba marami tayong dahilan pag tinatawag tayo ni Lord na maglingkod? Bakit po kaya? First, kasi we see the cause, not the reward. We see the cause, not the reward. Ibig sabihin po, pag ako nag-serve, mahati yung time ko sa trabaho.
see the cost. Pag ako nag-serve, mahati yung time ko sa negosyo. Mahati yung time ko sa mga ganitong bagay. Ano ho? Pwede wag na lang, Lord. Nagsisimba naman ako eh. Nagsisimba naman ako eh. Alam mo na yun, Lord eh. O kaya po, pag ako nag-serve, wala naman ako kikitain dyan. Nako. Pag ako nag-serve, wala namang benefit dyan. Alam niyo po, mga kapatid, hindi naman po tayo naglilingkod kasi may pera o benefit po sa atin. Amen. Ano po? Pero more than the material blessing na kayang ibigay sa atin ng Panginoon, alam niyo po kung anong meron? Pag naglingkod po tayo, may tunay na kapayapaan nanggagaling sa Diyos. May tunay na joy na nanggagaling kay Lord. May kaligtasan, may kagalingan, may restoration, inaayos po tayo ni Lord. May protection galing kay Lord. At yun po yung mga bagay na hindi kayang tumbasan ng yaman sa mundo. Amen. Amen. Kaya nga po, gusto ko lang po i-appreciate lahat ng volunteers and workers sa ating simbahan. Alam niyo na po kung sino kayo. Wala po akong masabi, kundi isa lang. Your labor in the Lord is not in vain. Alam ni Lord yung mga pangangailangan nyo. Alam ni Lord yung mga laban nyo sa buhay. Pero still, tumatayo po at naglilingkod kay Lord. Ano po? Kaya naman, if we see the cost and not the reward, marami po talaga tayong pwedeng maging dahilan kay Lord. Ano po? Kung nakatingin tayo sa cost. Kasi nga, pero ang sabi sa salita ng Panginoon, mga kapatid, on Colossians 3:2, pwede po ba natin basahin in 1, 2, 3? Wow. Set your minds on things above, not on earthly things. Kapatid, kung nakapokus lang tayong makuha lahat ng gusto natin dito sa mundo, lahat ng hangarin natin dito sa mundo, hindi naman po mali yun. Ano ho? Pero kung doon lang tayo nakapokus, sa dulo po ng buhay natin, iisa lang po ang tanong ng Panginoon. Anong ginawa mo sa buhay na pinagkatiwala ko sa iyo? Saan mo ginamit? Saan mo ginamit? Ano po? Saan po natin ginamit? Marami po tayong dahilan eh. Ano po mga dahilan natin? Bakit tayo nagkakaroon ng dahilan? Kasi we see our weakness, not God's grace. Madalas po nating dinadahilan kay Lord yung weakness natin. Lalo na po pag-usapang calling. Na po, Lord, hindi naman ako magaling magsalita. Lord, hindi ako ganun karunong sa Bible. Lord, hindi pa ako ganito. Lord, hindi ko yan alam. Ang dami pong dahilan. Ang dami po nating dahilan. At sa sobrang focus po natin sa weakness natin, nakakalimutan na po natin yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Nakakalimutan natin na si Lord ang nagbibigay ng wisdom. Si Lord na nagbibigay ng power, ng strength sa atin. Alam niyo mga kapatid, hindi po tumitingin si Lord sa kakayahan ng tao. Alam niyo po kung saan tumitingin si Lord? Sa puso. Sa puso. Sabi nga po sa 1 Samuel 16:7, but the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Sa puso po pala nakatingin si Lord. Sa puso niyo po pala nakatingin ng Panginoon. Hindi yung galing natin. Dahil ang wisdom and power, kaya pong i-provide sa atin ng Panginoon. Kasi kung basis lang ay pagiging magaling, kung ang basehan lang po ay pagiging magaling,
Bakit po yung mga disciple ni Jesus, normal na tao lang? And most of them, fisherman. May tax collector pa nga eh. Bakit hindi na lang kumuha si Lord ng high priest, Pharisee? Ano po? Magagaling sa law. Ang sagot is, hindi kasi nakatingin si Lord sa galing. Nakatingin siya sa puso. Ano po? Sabi nga po, pakibasa nga po in 1, 2, 3. Yung mas malakas pa, yung mas malakas, sabay-sabay. In 1, 2, 3. Hindi tumitingin si Lord sa taong magaling. Tinitignan ni Lord yung tao na willing. Pambira. Magaling nga po tayo. Kaya natin lahat. Hindi naman tayo available. Able pero hindi available. Magaling nga po tayo. Hindi naman po tayo willing. Baliwala po. Baliwala. Sige nga po, tingnan nyo nga po yung katabi nyo ngayon, kaliwat kanan. Mukhang willing po ba yan? O pailing-iling na yan? Hindi ako, Lord. Lord, Lord, Lord. Willing po ba yan o pailing-iling na? Sumagot talaga. Ano ho? Dapat po pala willing. Dapat po willing. Amen? Ano po ang nagiging dahilan? We choose our timing, not God's timing. Pambihira. Ito po yung kadalasan dahilan natin kay Lord pag tinatawag niya tayong maglingkod o sa calling po natin. Susunod naman ako, Lord. Pero Lord, marami pa kasi akong ginagawa eh. Lord, pwedeng next 10 years na lang? 10 years after na lang? Hello, Lord. Naku, Lord. Ito po dahilan eh, marami naman akong time para maglingkod. Masyado pa akong bata eh. Alam niyo po mga kapatid, tayo po ang namimili kung kailan tayo susunod. Tayo po ang nagsiset ng face natin. Tayo po ang nagsiset ng time natin kung kailan tayo susunod. Mas marunong pa po tayo kay Lord. Tapigin nyo nga po yung katabi nyo ngayon, sabihin nyo sa Kanya, wag ganon. Alam nyo po, mga kapatid, kapag malinaw na po ang utos, may confirmation na galing kay Lord, ginamit niya na ngayon taong nasa paligid mo, may confirmation na true dreams, true word, at hindi ka pa sumunod, kapatid, delayed obedience is still disobedience. Totoo po ba yan? Amen. Sa mga nanay po, di ba? Pag nag-uutos po tayo, Nak, hugasan mo naman yung plato. Si anak, ang sagot, wait lang po, mamaya na po. Anong sagot ni nanay? Ako na nga gagawa. Di ba, minsan po, ganun po, no? Siya nagagawa. Kasi ang dating sa mga magulang, kapag hindi mo sinunod agad yung utos, hindi ka sumusunod. Ganun rin po sa Panginoon, kapag dinelay po natin yung sagot natin sa tawag ng Panginoon, we disobey God. Kaya po kapag may confirmation na, kapag may tawag na, wag mo nang patagalin. Sabihin mo nga po sa katabi mo, wag mo raw patagalin. Po, Amen, Lord. At ito po yung tatlong dahilan natin. Kapag tinatawag tayo ni Lord, nagdadahilan tayo kasi we see the cost, not the reward. We see our weakness, not God's grace. And we set our own timing, not God's timing. Pero ano po ba dapat ang proper response whenever or wherever God call us? Balikan po natin ang storya ni Elisha. Ano po ang ginawa ni Elisha? Nag-submit po siya. Elisha submit to God. Mababasa po natin yan sa 1 King 19:20. Elisha
left the oxen standing there, ran after Elijah, and said to him, "First, let me go and kiss my father and mother goodbye, and then I will go with you." When God called Elisha through Elijah, ang naging response po ni Elisha ano? Tinapos po ba niya yung pag-aararo niya? Nagsabi po ba siya ng wait lang? Nang mamaya na ho? Ang nangyari po, he ran after Elijah, then he said to Elijah, "I will go with you." Malinaw na malinaw ho, no? Ang masakit kasi minsan, sa atin, church, pag tayo na po ang tinatawag ng Panginoon, tumatakbo rin tayo. Papalayo kay Lord. Kaya ito po ang tanong ko sa bawat isa. Tumakbo ka na ba kay Lord? O hanggang ngayon, tumatakbo ka pa rin? Tumakbo ka na ba kay Lord, kapatid? O hanggang ngayon, tinatakbuhan mo pa rin si Lord? Tinawag ka, kinuusap ka ni Lord. Tumatakbo pa rin ba ikaw, kapatid? Tayo po, tumatakbo pa rin po ba tayo? Alam niyo po, kapag tumatakbo tayo kay Lord, nakakapagod po yan. Nakakahingal. Po, makikipaghabulan po tayo kay Lord eh. Kasi kahit makipaghabulan ka, ibabalik at ibabalik ka ng Panginoon sa calling mo. Sa calling niya para sa'yo. That's why we need to have faith. Say faith. Yung mas malakas po, faith. Kailangan natin pagkatiwalaan yung direksyon ng Panginoon sa buhay po natin. Sabi nga po sa salita niyo in Proverbs 3, 5, 6, basahin po natin ng sabay-sabay. And 1, 2, 3. Malinaw po, no? In all your ways, submit to Him. Submit to the Lord. And the response of Elisha was to submit to God's calling. Saying amen to the call of the Lord. Sana ikaw din, kapatid. Sana tayo din po. Amen? Amen. Second point, sacrifice. Say sacrifice. 1 King 19:21. So Elisha returned to his oxen and slaughtered them. He used the wood from the plow to build a fire to roast their flesh. He passed around the meat to the townspeople, and they all ate. Si Elisha po, ang ginagawa niya po sa buhay ay mag-araro. Mag-alaga po ng oxen. Ano ho? Pero the moment na sinacrifice ni Elisha yung mga oxen, it means saying to the Lord, Lord, wala na akong babalikan. No plan B. Pambihira, crazy faith po, no? Crazy faith. Amen? Meaning po, kung ano man yung kaharapin ko sa pagsunod sa iyo, Lord, tatayuan ko. Ilalaban ko. Yun po yung tayo ni Elisha. Kasi sa buhay po natin mga Kristiyano, dito po tayo madalas pumalye. Kapag naglilingkod tayo, tapos nahirapan na tayo, pag naglilingkod tayo, tapos nasaktan na tayo, bitaw na sa ministry. Worse, minsan po, asad, bitaw na sa simbahan, alis na sa simbahan, balik sa dating buhay. Church, maglilingkod po ba tayo kapag masaya lang tayo? Kapag komportable sa atin ang lahat? Ano ho? Alam niyo, church, you can serve without sacrificing. But you cannot sacrifice without serving. Pwede ka pong mag-serve kapag masaya ka.
Pwede ka mag-serve kapag komportable ka sa buhay. Pwede ka pong mag-serve kapag may free time ka. Iba po yung free time sa make time with the Lord. Ano po, pwede po yun. Pero ibang usapan na kapag nagsiserve ka at nagbibigay ka ng oras, nagbibigay ka ng puso sa ginagawa mo. You do something more than what is required. That's sacrifice. May bibitawan ka, may ilalaban ka para sa Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, nung last Sunday, ano po ang topic natin? The cost of serving God. May cost po pala ang pagsaserve kay Lord. Church, kung naiintindihan talaga natin ang pagsunod kay Kristo, may isa-sacrifice ka po talaga. May bibitawan ka talaga. May babaguhin ka talaga kapag sumunod ka. Kasi po, partial obedience is still disobedience. Sabi nga po ni Pastor Homer, hindi pwedeng kaliwa ka lang susunod. Yung kaliwa mo lang yung susunod na katawan. Yung kanan, hindi. Ano ho? Hindi pa pwede yung leeg mo pag ganito, tapos yung ulo mo pag ganon. Bali yung leeg mo nun. Di ba ho? Hindi pwedeng hindi o ano ba talaga? Ang gusto ko pong sabihin, mga kapatid, hindi po tayo pwedeng mag-obey. Tapos may hino-hold back pa tayo kay Lord. Alam niyo po, hindi po ba madaling bitawan? Yes. Lalo na po kung hino-hold back natin, kasalanan. Hindi po madaling bitawan. Nakasanayan natin eh. Pero ang tanong, kaya ba bitawan? Yes. At sa tulong ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Dahil ang pagsunod, kapatid, may kaakibat na sakripisyo. May kaakibat na sakripisyo. Hindi po mawawala yun. Ano ho? Third point, surrender. Sabi po sa 1 King 19-21, then he went with Elijah as his assistant. Alam niyo, church, surrendering to the Lord means you letting God take control in your future. Ano po? Hindi naman po alam ni Elisha anong mangyayari sa kanya kapag sumunod siya kay Lord eh. Pero sumunod po siya. Sumunod po si Elisha. Kasi surrendering to the Lord also means following Him and obeying His command. Church, hindi po tayo makakasunod sa utos ng Panginoon. Hindi po tayo makakasunod sa direction ng Panginoon kung hindi po surrendered yung buhay natin sa Lord. Kung hindi po surrender yung puso natin sa Lord. Hello? Because obedience is the visible evidence of a surrendered heart. Amen. Amen? Susunod ka ho eh. Surrendered yung puso natin. Sinasabi natin, surrendered yung puso natin. Pero may hindi tayo sinusunod. Mahirap po yun. Kaya nga po for us to say amen to God's calling, we need to learn how to submit, to sacrifice, surrender to the Lord. Kailangan po natin. Kailangan po natin yan, kapatid. Church, kung may una man na nagpakita sa atin ng tamang pagsunod at paglilingkod sa tao,
Walang iba po kundi si Jesus. Amen? Sabi nga po sa salita niya, on Mark 10:45, pwede po ba nating basahin? And 1, 2, 3. Amen. For even the Son of Man came not to be served. Hindi po naparito si Jesus para pagsilbihan natin. Nandito po siya para maglingkod, mag-serve, at ialay yung buhay niya sa bawat isa sa atin. Wow. Pinagsilbihan niya po tayo at namatay po siya para sa atin. Kasi ganun po niya tayo kamahal. Alam niyo po, at pinakita niya yun higit sa lahat sa mga disciple niya. Sa mga disciple niya. Wow. At paano niya po pinakita? Panoorin po natin ito. It's your turn. Thank you, Rabbi. Wow. Wow. Hinugasan niyo po yung paa ng kanyang mga disciple. And church, hingi lang po ako ng konting pwede po ba tayong pumikit lahat? Sige po, pikit po tayo. And listen to this. Imagine ikaw yan. Hinuhugasan ni Lord ngayon yung paa mo. Anak, it's your turn. It's your turn. Sa kabila, at sinasabi ni Lord sa iyo kung gaano kanya kamahal habang hinuhugasan niya yung paa mo ngayon. Kung gaano kanya kamahal. Sa kabila ng lahat ng pagkakamali natin, hinuhugasan niya yung paa mo. Sa kabila ng lahat ng pagkukulang, hinuhugasan niya po yung paa mo. Imagine that. Sa kabila ng lahat ng pagdududa, hugasan ko yung paa mo, anak. Sa kabila ng lahat ng pagtakbo, hugasan ko yung paa mo, anak, Hugasan ko lang. Huhugasan ko lang. Hinuhugasan ni Lord ngayon yung paa mo. Can we open our eyes right now? Imagine that. At hanggang ngayon, hinuhugasan ka pa rin ng Panginoon. At habang hinuhugasan ni Lord yung mga paa mo, tinatanong ni Lord sa'yo to. Itong tanong na to. Anak, can you deny yourself? Take up your cross and follow me. Isipin nyo, imagine po natin, habang hinuhugasan ng Panginoon yung paa natin, habang hinuhugasan ni Jesus yung paa natin, tinatanong niya yan sa'yo, anak, can you deny yourself? Take up your cross and follow me. Ano po kayang response natin? Ano po kayang response natin? Wait lang, Lord. Mamaya na, Lord.
Bakit ako, Lord? Hindi naman ako magaling. Ano pong response natin? Sana po, amen. Sana ang sagot sa tanong na ito, amen, Lord. Alam niyo po, the harvest is plentiful, but the workers are few. The harvest in Imus is indeed plentiful. Ilan po ba tayo dito sa Imus? 500,000? I don't know. But the workers are few. Kaya pag tinanong po sa atin ni Lord, sino ipapadala ko? Sino ipapadala ko? Ano pa isasagot natin? Si Pastor Homer na lang. Malakas pa naman siya eh. Pastor Odi na lang. Ano pa isasagot natin? Alam niyo mga kapatid, sana po itong sagot. Here I am, Lord. Send me. Here I am, Lord. Send me. Alam niyo po, mga kapatid, dalawa lang naman po yung sagot sa calling ng Panginoon. Dalawa lang po ang sagot natin sa call sa atin ng Panginoon to serve, sa calling natin sa buhay. No? Tatayuan natin o lalayuan natin? Tatayuan natin o lalayuan natin? At sana church, tayuan natin. Tayuan po natin. Ano ho? I pray tayuan po natin. Dahil ang goal natin, pagdating sa langit, no? Ay marinig yung mga katagang, well done, my good and faithful servant. Gusto po ba itong marinig, kapatid? Gusto po ba natin itong marinig? We need to submit. Gusto po ba natin itong marinig? We need to sacrifice. Gusto po ba natin itong marinig? We need to surrender. Well done, my good and faithful servant. Can I invite everyone to stand? I believe po. Sige po. Wow. I believe na lahat ng nandito po sa sanctuaryo na ito ay good and faithful servant. Amen. 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 Alam niyo mga kapatid, alam niyo po, ang amen sa Lord, church, ang amen sa Lord, hindi lang basta binabanggit. Uulitin ko po, ang amen sa Lord, hindi basta binabanggit. Ipinapamuhay. Ipinapamuhay. Kaya, as we sing this song, I challenge everyone, I challenge you, church, to say amen to the calling of the Lord sa buhay mo. Amen to the Lord right now. At buksan po natin yung puso natin sa pagkilos ng Panginoon ngayon. Hayaan mo siya, yung kumausap sa'yo. Lord, this heart is open for you, Lord. Kung ano man yung gawin mo, Panginoon, gawin mo, Panginoon. Come on, can we raise our hands today? Can we lift up our hands to the Lord? Taas mo yan sa Panginoon, kapatid. At ngayon, naawit lang tayo ng papuri sa Panginoon. Saying to the Lord, Lord, this heart is our open space, God. Come on, say,
My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. Come on, sing it with the Lord. My heart is an open space for you to come. Lord, bukas and yung mga have puso your namin way. ngayon. Lord, kumilos ka, Panginoon. Lord, kausapin mo yung mga anak mo ngayon, Panginoon. Hallelujah! My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open. Do whatever you wanna do. Say whatever you wanna say. Move however you wanna move. Change whatever you wanna change. Oh, do whatever you want to do and say whatever you wanna say and move, Lord. Move however you wanna move. Change whatever you wanna change. Oh, here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Come on, shout to the Lord. Here I am, God. Here I am, Oh, Lord, Lord, choose me, God. here I am, Oh, Lord, Lord, use choose me, me. God. Here I am, Lord, send me for your glory. Here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. Oh, here I am, Lord, mold me. Here I am, Lord, use me. Here I am, Lord, send me for your glory. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me you said for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me you said for your glory, that everyone will see, will hear, will know. I want to live for you, be glorified forever. My life will declare that you alone are Lord, and everything of me you said for your glory, that everyone will see, will hear, will know. That everyone will see, that everyone will see, will hear, Hallelujah. will know. Hallelujah. That everyone will see, will hear, will know. Hallelujah. That you are Lord of all. Hallelujah, God. The Lord of Lords, the King of Kings, the provider, oh Lord.
our Jehovah Rapha, our Jehovah Nissi, our victory, our banner, oh God. Almighty, El Elyon, Elohim, that is your name, Jehovah, hallelujah. Hallelujah. Lord, Panginoon, hindi ko po alam kung sino dito kinakausap mo ngayon. Sino dito yung hinihipo mo yung puso, Lord? Sino dito yung binubulangan mo ngayon, Panginoon? Kapatid, kung ikaw yan, na tumatakbo sa Panginoon, tinatawag ka ng Panginoon. Kung ikaw yan, tayo po yan na maraming dahilan. Binibigyan ka ngayon ng kasagutan ni Lord. I pray, Lord, basagin mo yung mga pusong bato ngayon. Basagin mo yung mga pusong bato ngayon. Kausapin mo yung mga anak mo ngayon. Lord, kausapin mo ngayon ang mga anak mo ngayon, oh God. Buksan mo mga puso nila, Panginoon. Buksan mo mga puso nila ngayon, Panginoon. Can we sing again? Can we sing again? One more time. Lord, my heart is an open space for you, God. Come on, we sing. Can we lift our hands again to the Lord and sing? My heart is an open space Lord. for you to come and have Oh, your way. Lord. I'm Open your hearts right now. I'm Open your hearts right now. My heart is an open space for you to come. Come on, and Lord, have your move, way. Lord. I'm Move, oh God. I'm open. My heart is an open space for you to come and have your way. I'm open. I'm open to whatever you wanna do. Say whatever you wanna say. Move however you wanna move. Change whatever you wanna change. Do whatever you wanna do. Say, oh Lord, say whatever you wanna say. Move however you wanna move. Change whatever you wanna. Hallelujah. Lord, do whatever you want to do, Panginoon, sa buhay namin. Move however you want to move, oh Lord. Say whatever you want to say, oh God. And change whatever you want to change, oh Lord. Dito sa puso namin, Lord, pakailaman mo yung buhay namin, Panginoon. Pakailaman mo yung buhay namin, Lord. Hindi ko po alam kung sino ang kinakausap ngayon ng Panginoon. Pero kapatid, kung ikaw yan, nahihirapan kang bitawan ng mga kailangan mong bitawan. Kasi pag bumitaw ka, masakit. Kung ikaw yan na may pinapabago sa'yo si Lord, na alam mo, pag sumunod ka at nagbago ka, marami rin magbabago sa paligid mo. Kung ikaw yan na gusto mo nang sumunod, gusto mo nang humakbang, pero inaalala mo yung future,
Totoo yan, kapatid. The Lord will move in you. Tama na pagtakbo. Kapatid, tama na pagtakbo. Tama na po. Yakapin mo ang anak mo ngayon, Panginoon. Yakapin mo sila, Panginoon. Bigyan mo kami ng courage, Lord, to say amen to your call in our lives, oh Lord. Amen, Lord. Amen, oh God. Hallelujah. Maraming salamat po, oh God. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At Lord, sa aming pagbibigay, Panginoon, ito po yung amen namin, Panginoon. Sa faithfulness mo sa buhay namin. Ito po yung balik namin, Lord. Ito po yung pagtitiwala namin, Lord. Sa kabutihan mo sa buhay namin, oh God. Lord, naniniwala ako, Panginoon, na pagpapalain mo ang iyong mga anak, Panginoon. Ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, ang mga ginagawa nila sa buhay, Panginoon, ang kanilang mga pag-aaral, oh God. And Lord, ikaw ikikilos sa buhay nila, Panginoon, sa pamilya nila, sa lahat ng pangangailangan, oh Lord. At Lord, I believe, Panginoon, na itong pagbabalik namin sa iyo, Panginoon, ay nakikita mo, Lord. At magagamit ito sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Magagamit ito, Panginoon, sa paglago ng iyong simbahan, Panginoon, para marami, Panginoon, maabot pa. Lord, the harvest is plentiful, Panginoon. Lord, naghihintay ka lang sa mga taong willing. Chinecheck mo lang, Panginoon, anong laman ng puso namin ngayon. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Naniniwala po kami na ibabalik mo ito ng siksik, liglig at nag-uuma po, Panginoon. Lord, thank you for reminding us kung anong proper response namin whenever, whatever you call us, Panginoon. At ang sagot ay amen, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Muli, ibinabalik namin sa iyo ang papurit pa sa salamat. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen and amen. Maraming salamat. God bless everyone. See you po again next week sa ating Sunday services. And of course, ayan, we are inviting everyone to please come and join us po this coming Wednesday sa ating pong Revival Night. Sama-sama po tayong ulit magpuri sa Panginoon. And of course, inviting everyone din sa bawat youth watch fellowship po yan. Every Saturday po yan, meron tayo, maliban lang po sa first Saturday of the month. Young adults din po, second and fourth Saturday of the month. Meron din tayong TGIF every Friday. Men's and ladies fellowship every first Friday of the month. And ayan sa mga, see you po mamaya sa mga CLDG students. God bless everyone.